Ka-Express, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Good morning mga Ka-Express, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon ay araw po ng linggo, ang petsa ay June 29. So, gusto ko po munang humingi ng paumanhin doon sa mga viewers ng preview sa video ko kasi inedit ko po yung video na yon kasi nga nagkaroon po ng nagkaroon po siya ng issue at naano po siya kumbaga na-block. So kailangan ko po siyang i-edit, kailangan ko tanggalin yung portion na nakapagpa-copyright doon sa sa video na pinost ko. Kaya sorry po sa mga viewers at sa mga nanonood pa ng videos na in-upload ko kahapon. Pasensya na po. This time, pag-usapan natin yung nangyaring championship kagabi between Alex Ayala and Maya Joint ng Australia. Ito, isa na ata ito mga Ka-Express sa pinakamagandang finals na napanood ko dito sa tennis. Although hindi naman talaga ako talagang fans ng tennis, pero mula nung nakita ko si Alex na lumaban dito sa Miami Open, na-hook na ako dito sa larong tennis. Lahat ng laro ni Alex sinusubaybayan ko. And then, hindi lang laro ni Alex, pati yung mga talagang mga top rank tennis player, women tennis player, pinanunood ko na rin. So, kumbaga, nagbabak tinitingnan ko yung mga previous fight ng mga magagaling na tennister. Lalo na yung nakalaban niya, yung mga nakalaban niya doon sa Miami Open, na yung sila si Madison Key, si Swiatek at saka si Pegula. Tiningnan ko lahat yung kanilang mga pinanood ko lahat yung kanilang mga previous fight at talagang magagaling talaga. Kaya hindi ako makapaniwala na tinalo yun ni Alex doon sa Miami Open. Mga Grand Slam winner yun o Grand Slam champion ng mga yun So talaga ibang klase yung level ng paglalaro ni Alex doon sa Miami. Although inamin ni Alex na mas gusto niya maglaro sa hard court. Kasi marami kasi yung court na pinaglalaroan, hard court. Tapos yung sa hard court na sa open. Tapos yung clay, grass at saka yung indoor na hard court. Pero mas gusto talaga ni Alex, diyan siya kumbaga mas kabisado niya maglaro sa hard court kaysa sa clay, kasi sa clay medyo hindi siya nahihirapan siya doon sa clay. Anyway, dito nga sa laro nila ni Alex sa ni Maya, marami siyang pagkakataon na maging mag-grab yung championship. Kanya nga lang talaga pagka hindi talaga sa'yo. Tsaka na po na ko mga Ka-Express, yung sa umpisa pa lang, sa first set pa lang mga Ka-Express, yung kilos ni Alex, matamlay siya mga Ka-Express. Hindi ko alam kung sobra siyang pressured o nararamdaman niya na rin yung sobrang over fatigue. Kasi isipin nyo, ilang laro siyang bali 6 game na walang talo, sunod-sunod na paglalaro niya. Ang tennis, so nakaka-exhaust talaga yan dahil andun kang papalo, tatakbo. Siyempre gagamitan mo ng malakas na puwersa pagkapapalo ka, kaya mas matindi yung larong tennis. Talagang lahat ng ng parte ng katawan mo kikilos. So doon nga napun ako na medyo matamlay. Tsaka yung aura ni Alex yung first set mga Ka-Express, tingin ko para siyang parang ninenervyos. Ganun yun. Ewan ko kung nagkamali lang ako ng obserbasyon ko, pero ganun ang tingin ko doon sa first set. Kaya nagtapos yung first set na 6-4 ang score in favor of Maya Joint. Pero pagdating ng second set, doon ko na nakita yung totoong laro ni Alex. Kaya nga yung score natapos sa 6-1, 1-6.
1 si Maya joint at 6 si Alex Ayala. And sabi ko sa third set, makukuha na to ni Alex. Yun nga, pagdating ng third set, nauna pala ulit si Maya. Yung si Maya, nakaungos kaagad si Maya. And then hinabol yun ni Alex na naging 5-4. So ibig sabihin 4 points na lang ang gagawin ni Alex para makuha niya yung championship. Nagkaroon na naman siya ng error dun, mga ka-express. Na-miss niya na naman yung opportunity na yon na makuha yung championship. So naging 5-all. So magkakaroon ng tie break yan, aabot ng hanggang sa 7. And then pagdating ng 6, nauna naman siya, nakapag 6-5 naman ulit yun. Isang na lang ulit, isang set na, 4 point na lang kailangan, makukuha niya na yung championship hanggang sa 6-all nga. So kinakailangan kaya kailangan dumaan ngayon sa tie break. Sa tie break kasi, mga ka-express, bawat mali point na yon. Ayan, hindi na bawat mali mo yan, point talaga yan. Dire-diretso hanggang 7, pauna ng 7 point. Tapos naging 6-5 at 6 tama, 6-5, mga ka-express. Isa na lang point para mag-grab na ulit ni Alex yung championship. Nag-all na naman. Nag-6-all ulit. And then nauna na naman si Alex, nag 7-6. Another chance for championship point. Nag-all na naman sa 7. And then so nag-all sa 8, nag-all sa 9. Then pagdating sa pag-all 10, doon na napako si Alex sa 10. Umungos ng yung 11, 10-11, favor of Maya joint. And then last na atake ni Maya, hindi na nahabol ni Alex. Siguro hindi niya na talaga kayang habulin yung bola kasi nasa parting kaliwa niya nasa nasa right corner siya doon siya sa right corner nakaabang. I-drain up yung bola doon sa may parting end line, sideline, sa may parting kaliwa niya. Kaya parang tiningnan na lang ni Alex, and then doon yun natapos ang laro na champion si Maya joint. Nakakapanghinayang, pero ganun pa man, malaking karangalan na rin yung binigay ni Alex sa buong bansang Pilipinas. Dahil isipin mo, siya ang kauna-unahang Pilipina tennis player, professional tennis player sa Pilipinas na nakarating ng finals sa WTA, sa main title. Isa pa lang ang nakakarating diyan. Una doon sa Miami, umabot siya ng semifinal. Pero dito sa Lexus Eastbourne Open, umabot siya ng finals. So yan, mga ka-express. Pero ang tabayanan natin, mga ka-express, yung rest back ni Alex. Kasi ito ang pinaka-importante, yung laro nila sa Wimbledon. Ito ang pinaka-importante, mga ka-express, kasi itong laro niya dito sa Lexus, tsaka sa Nottingham, lahat yan in preparation dito sa gaganapin na pinaka-big event. Ito na pinaka-big event. Itong Wimbledon na kung saan nandyan nagkakatipon-tipon yan lahat ng seeded player o lahat ng high-ranking tennis player in the world sa pangunguna ni Sabalenka. Yan yung talagang malaking ali na sobrang ingay. kung nag-grant si Ayala, mas malakas yung noon. Gumagano si Sabalenka. Pero sa unang sa first round, makakalaban ni Alex ay yung kanyang defending champion, si Krejcikova ata yun, Krejcikova.
Yun ang kauna-unahan niyang makakalaban. Pero ang alam ko, may injure ata to merong injury yung kaya malamang na baka makachamba rito si Alex. Pero sabi nga ng mga ibang mga tennis analyst, malaki ang chance ni Alex na maka-upset dito sa sa gaganaping round 1. Hopefully magamit ni Alex yung pagkatalo niya dito sa sa Lexus na para ma-inspire siya, para mas pagbutihan niya pang maigi yung paglalaro ng tennis. So antabayanan natin mga ka-express yung laro niya dito sa main event na to. Ito na talaga itong itong pinakahihintay ng lahat ng mga tennis player. Yung game dyan sa Wimbledon, tsaka yung isang yung French Open, isa rin yan. Magdalawa yan, French Open o US Open, yan. Tapos ito nga, Wimbledon na to. Ito isa sa mga ito sa hinihintay pala ng lahat ng mga tennis player. So, baswerte si Alex at napasama siya sa main draw. Yun nga lang, sa first round pa lang, ang makakatapat niya na yung defending champion. Yung napanalunan nga po pala ni Alex dito sa sa Lexus Eastbourne Open, nanalo siya ng 30,380 pounds. Equivalent po yan ng 1 million plus sa Philippine money. So that is for today mga ka-express. Shoutout po sa inyong lahat at muli humingi po ako ng pasensya doon sa previous video na in-upload ko. At sana patuloy po kayong manood, mag-suporta. Isang like lang po, tsaka isang share dito sa video. Malaking bagay na po yan sa akin. Anyway, maraming salamat. Muli, ito si Hill at itong Hilbert Channel. Lagi nagsasabi na may pagpalaan ng bawat sa atin ng ating po may kapal. Salamat! Diyos! Mabalos! Thank you!